At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na isyu ang muling umani ng atensyon sa politika ng bansa. Ayon sa mga impormasyong nakuha, may mga planong umanong gawing target si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng ilang hakbang na naglalayong magdulot ng problema sa kanyang mga aktibidad at posisyon. Isang mambabatas ang nagbigay linaw tungkol dito at ang kanyang pag-expose ng mga detalye ay agad nag-viral. Ang mga mambabatas na ang napasabog ng kontrobersya ay si Congressman Rodante Marcoleta. Sa isang public forum, hindi niya napigilan ng kanyang sarili na ilahad ang umano'y paboritong hakbang ng Administrasyong Marcos na makapinsala sa kredibilidad at posisyon ni Vice President Sara Duterte. Ang mga isyong ito ay may kinalaman sa mga estratehiya at galaw na pinaniniwala ang may layuning magpahinga sa kanyang mga political standings. Ayon kay Marcoleta, hindi na nakapagtataka na magiging target si VP Sara sa mga ganitong uri ng atake, lalo na't lumalaki ang kanyang impluwensya sa politika. Inamin niyang may mga isyu sa loob ng administrasyon ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong sirain ng pagkatao at kredibilidad ng Vice-Presidente. Ayon sa kanya, ang planong ito ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya para mapigilan si VP Sara na magtamo ng mas malawak na suporta mula sa mamamayan. Inilahad din ni Marcoleta ang ilang mga hakbang na umano'y ginagamit upang paboran ang mga mahistrado at iba pang mga politiko na susuporta sa agenda ng administrasyon. Sa kabila ng pagiging malakas na personalidad ni VP Sara sa politika, ang mga pahayag ni Marcoleta ay nagbigay linaw sa mga posibleng pagpolitikas na nangyari sa loob ng gobyerno at nagbigay diin sa mga estratehiyang ginagamit para pigilin ang VP sa pagtindig sa mga isyu ng bansa. Hindi naman pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag na ito at agad niyang ipinahayag na walang katotohanan ng mga aligasyon ni Marcoleta. Ayon sa kanyang kampo, wala siyang makikita o naririnig na mga plano na maglalagay sa kanya sa alanganin. Ipinagdiinan niya sa tapat ang kanyang pagsisilbi sa mga mamamayan at patuloy ang kanyang pagtutok sa mga proyekto na makikinabang ang buong bansa. Sa kabila ng mga pahayag ni VP Sara, ang mga isyong ito ay nagpatuloy na maging usap-usapan sa loob ng mga political circles. Marami ang nag-aabang kung ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng mga Marcos at Duterte sa politika. Sa mga susunod na linggo, tiyak na patuloy na magiging hot topic ang isyong ito at titignan kung paano ito makakapekto sa mga darating na eleksyon. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nila kay Kung Marcolita eh. Grabe, terror si Kung Marcolita. Lahat ng kagustuhan namin, kinokontra. Eh wala eh. Talagang ang tao may prinsipyo. Kaya nung grandstanding dyan sa Kongreso, pumalag si Kung Marcolita, maniwala kayo sa hindi. Mas ginusto ng taong bayan si Kung Marcolita na magiging senador. Tama yung sinabi ni Kung Marcolita, kung ito yung tingin ng taong bayan sa akin, na ayaw ko na sa Kongreso at sa Senado ako, putangin na, hindi ko kasalanan yan, kasalanan ninyo. O edi, napaganda pa. At marami pang humahanga ngayon kay Kung Marcolita. Tingnan mo si Kapilasar, bubuto kay Kung Marcolita. Alam mo, balikan natin yung sinasabi ni Tatay Digong. Itong si Kung Marcolita, pinahanap yan ni Tatay Digong. Pinahanap. Nung presidente pa si Tatay Digong, hinangaan kasi ni Tatay Digong yan. At nung sinabi ang sabi lang naman ni Tatay Digong, alam mo Marcolita, bilib ako sa'yo. Dahil may prinsipyo ka, naninindigan ka, at hindi ka takot sa oligarkiya. Eh sabi ni Tatay Digong, gusto ko, maraming Marcolita ang makikita ko sa Senado. Hindi lang siya tumuloy. Oh. Siguro, right timing ito. Sabi na Teacher ito sa akin, kailangan natin sa Senado si Kung Marcolita, abogado pa man. Right timing ito guys, na binanatan si Kung Marcolita ng mga buhaya sa Kongreso at tamang-tama may paninindigan at nasa tama naman si Kung Marcolita, malamang sa malamang, mas gustuhin ng taong bayan na mayroong kongresistang mayakol. Sila po, Jeffrey Makaraig, magandang gabi sa inyo. Huwag
Nimal, oh. Sabi ni Emma Shalos, napanood ko yun, bis, na pinuri siya ni Tatay Digong. Yun nga yun. Wag tayo bumoto ng mga... Tayo na, parang ako, Budoy. Nakiko. Walang paninindigan. Ako sa akin, guys, magtatakbo to si Kong Marcolita pagka-senador. Ibuto ko yan. Wala naman yan sa line-up ni Bangag eh. Ikis naman si Kong Marcolita talaga. Kasi ayaw ni Bangag ng magaling. Ayaw ni Bangag ng makabayan. Ayaw ni Bangag ng kukontra sa paninisingot-singot nila. O tingnan mo, bilangin na natin yung kinontra ni Kong Marcolita. PI ayaw ni Kong Marcolita. PI ni Tamba. Tama ba? Ayaw ni Kong yan. Yung pinag-uusapan, ABS-CBN, ayaw ni Kong Marcolita, si Kong Marcolita yan. ABS-CBN, may share si Tambaluslos. May-ari na yata si Tambaluslos sa ABS-CBN. Malaki yung share ni Tambaluslos. Prime Media, tama? Tambaluslos man yan. Mukhang, ang nakita ko dito, pinag-iinitan talaga si Kong Marcolita. Oh, si Kong Marcolita ang pinag-iinitan talaga ni Tambaluslos kasi ang plano kasi ni Tambaluslos magkaroon ng prangkisa muli ang ABS-CBN. Ang problema, wala mang frequency na available kaya pinag-iinitan ng SMNI. SMNI. Pinag-iinitan ng SMNI, tanggalin mo na prangkisa. Si Kong Marcolita man ang bulgar sa ABS-CBN. So ang lumalabas, bugbugin mo itong bugbugin mo si Marcolita. Terror ito. Hadlang ito sa mga balak natin. Tanggalan mo lahat. Tanggalin mo sa lahat ng komite. Magiging membro para magiging ordinaryong mambabatas na lang tanggalan mo. Ang problema nga lang ho kasi ang taong bayan di man nakikinig sa mga buhaya. Libre talaga ito, guys. Diba ho? Libreng-libre. Libreng-libre ho ang promotion publicity ni Kong Marcolita na pinutakti, pinagtutulugan ng mga kongresista. Sige nga ikaw, ordinaryong tao. Hayaan mo yung isang tao na ninindigan, may bayag. Hindi umuuyon sa kagustuhan ng mga demonyo ngayon sa Kongreso. Hindi sumasabay sa agos ni Lucifer. O, kakalabanin mo ito? No! Kailangan natin itong si Marcolita. Kung tatakbo to, kakampanya natin yan eh. Kung lahat kampunan ni Tambaluslos, anong pag-asa natin ba yan? Wala! Siguro ito yung nakikita nila. Tinik ka Marcolita. Ewan ko, napaka-imposible man. Kung INC, pabayaan nila si Kong Marcolita. Dito na makikita, sa Bisaya pa, dila raway abod, kita ang katag. Sabi ni Virginia Malonzo, pinasikat lang nila lalo si Marcolita at inaapi. At lalong tuloy, naalala ang taong bayan, yung mga sinasabi ni Tatay Digong papuri kay Kong Marcolita. At bumilip ako, bakit nanindigan man yung tao? Siguro binubusalan si Kong Marcolita, hindi kayang busalan. Kasi may prinsipyo. O tingnan nyo ha, sino ba ngayon ang kongresista na bumabangga sa mga ginagawa ng mga timbuaya sa Kongreso? Mabibila na lang sa daliri. Si Kong Pulong, Ungab, diba? Alvarez, muntika na nga si Alvarez nawala, isuspindi sa pagiging kongresista. Alvarez, diba? Bautista, Herrera, meron pa si Herrera. O ito bago, Marcolita. Hindi bago. Bagong galit. Hindi bagong na may prinsipyo kasi doon naman talaga kasi tinitira nga ho Tinitira nga ho niya yung ABS-CBN. Nasaktan yan. Nasaktan si Tambaluslos. Di man makairi talaga yan si Tambaluslos. Yung ABS-CBN, hindi yan makairi. Except na lang siguro talaga, pagtanggalan ng prangkisa ang SMNI, baka iiri pa. Kaya po, ito tuloy natin. Ay, huwag mo na yan. Huwag mo na, sikreto na yan. Ito. Banggit mo nga, confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna.
Eh yun na nga, kasi sasabihin nila, hindi, sa amin wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niya, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Correct! Pati yun hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Puta, ito nga ang gusto kong mangyari. Ito nga yung gusto kong marinig sa isang kongresista. Budget hearing yan. Hindi yan in aid of investigation. Hindi kayo nag-imbestiga dyan. Kaya ang mga luko-luko ba, mga ruko-ruko talaga kayo, mga animal kayo. Kaya tama yung ginawa ni Inday Sara. Hindi ako manunumpa. Sino ba ako witness? Hindi ako mag-uot. Ano to? Investigation? Budget hearing, ginawang investigation ng mga ugag. O bakit nagkagano na tayo ngayon? Ang budget hearing, nagiging investigasyon na. Ito yung dapat maintindihan ng maraming Pilipino na mali-mali na yung ginawa ng mga kongresista ngayon sa budget ni Vice President Inday Sara. Nag-investigate na sila. Ang pag-usapan man yan sa hearing, budget hearing, o okay ba to, Day? Budget mo, Day? O kulang pa ba, Day? Sobra ba, Day? O sige, ito na lang. Tapos. Butangin na, natumbok ni Kong Marcolita, no? Walang nagsabi ganong kongresista. Kung Marcolita, naliwanagan kami. Mga bagito kasi itong mga ito eh. Nako! Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista. Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 15 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala niyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Ito na. Oh. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Meron pa akong mga opening statement dyan, meron pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. So, pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Mga bubo kasi. Feeling kasi nila kong investigasyon kong ganun lang ganito. Ganito. Sa bahay na lang tayo, sa bahay. Gusto nyo sa bahay? Mga bagito kasi gusto magiging buhaya. No? Yung mga bayawak. Kung gusto maging buhaya kong Dagdag mang budget yan kung grand sa tingnan mo. Makikita ninyo ngayon, puro mga bagito. Nagki-question kay Inday Sara. Okay, simplihan na lang natin ang paliwanag. Mas maganda maintindihan ko natin ito. Oh. Sabi ng anak mo, Tay, yung gusto kong allowance, Tay, sa isang linggo ay 1,000. Kasi mahal na ang mga bilihin ngayon. Ngayon, Tay, ito yung paliwanag ko, Tay. Tapos, bahala ka na, Tay, kung ibibigyan mo ba ako ng 1,000 or dagdagan mo pa ba yung 1,000 ko. So ngayon, ikaw, Tatay,
Eh sabi ng anak, ako na bahala eh. Dagdagan ko, mababawasan ko. So bakit kailangan ko pang paluin yung anak ko? Tawagin ko yung anak ko, paluk-paluin ko. Magpaliwanag ka! Bakit ganito? Sinabi na nga ng anak, bahala ka na tay. Bawasan mo ba ang dagdagan? So anong gagawin mo bilang isang tatay? So himayin mo yung sinabi ng anak mo. I-check mo ngayon kung kukulangin ba yung 1,000 sa isang linggo. Sa balang bilihin ngayon, amasahe, baon. Kung kasya ba? Ikaw na mag-evaluate kasi sabi mo ng anak mo, bahala ka na tay. Kung ano yung ibibigay mo, tatanggapin ko. Di ba ho? O siyempre, bilang isang tatay, i-check mo yung respeto mo yung sinabi ng anak mo. Dapat nga tatanungin mo pa, nak, mahal man ang bilihin ngayon, nak. Sakto ba to? O kukulangin? Sabi naman ng anak, bahala ka na tayo. O anong gagawin natin? Padapain mo yung anak mo. Paluhurin mo sa bunggo. At paluhurin mo sa asin. Para lang ipaliwanag bawat isa, tanga nga eh. Sabi na nga, kayo na bahala eh. Ano, mag-hearing tayo, mag-imbestiga pa? Oh. Sinabi na ninday, bahala na kayo. Kung ano yung ibibigay nyo, hindi na ako papalag. O ano bang pinagumutok ng butsin niyo? Yan lang, simple lang. Respeto lang ang kailangan yan. Tuloy yan, kung... Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Correct! Yun ang dapat namin maging ugali. Yun ang dapat namin maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa Correct! ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang pangulo, problema na nila yun, at ba? Hindi. So, ang akin lamang itinayo doon ay yung nilalaban ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon ng opisina ng Vice President. Pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Puta, alam nyo guys, simple lang naman yan eh. Galangin nyo. Kung galit kayo kay Inday Sara, dahil mataas pa rin yung rating ni Inday Sara, tiwala pa rin ng tambayan, siguro yung opisina, galangin nyo na lang. Office of the Vice President. Ganun na lang ho siguro. Ang problema kasi, itong mga kongresista, House of Crocs, hindi nila alam yung salitang pagalang respeto. Wala silang ganun. Tingnan mo ang babastos. Susugurin si Marcolita, akala mo sasapakin na eh. No, parang si Trillanes naglalaway. Asong kulong naglalaway. Parang si Bangaga. Ay, iya mo, sasapakin kita. Tuturuin pa niya oh. Turuin pa si Marcolita mga ulol. Wala kayong good manners and right conduct. Ang dapat sa inyo, bad manners and right tadyak. Hindi ba nila alam na napanood sila ng maraming tao, tinitingnan ng maraming tao, papalakpak din yung mga ubag ng mga supporter ni Bangag. Ay, gusto ninyo yan? Sinugod si Kung Marcolita, gusto nang sapukin. Hinampas pa talaga. Hinampas pa si Kung Marcolita ha. Ito ba yung hinahangaan ninyo mga kongresista na binubuli yung isang kongresista na nanindigan lang? Wow! Nilapitan pa talaga, dinuduro, ginaganong-ganunan pa sa harapan. Eh ang talino ni Kung Marcolita, akala mo hindi abogado, hinampas pa pa gano'n, oh. Yung braso. Kung ako anak ni Kung Marcolita, barangin mo talaga kayo. Sabi ni Kinsimil, nayayabangan talaga ako ni Paduano, akala mo hindi kumakain ng kanin. Kahit na si Acop, Dan Fernandez, Barbers, Diyos ko, yung pastor na matulis yung dila. Dila ko hindi matulis eh, di man ako pastor. Pero itong si Pastor Atras, grabing tulis ng dila. Pastor pa yan ha. Saan ka nakakita
kongresista na, pastor pa, bastos na bastos. Gagi, no? La, kung ikaw pastor ka ba, magpastor ka, ito, salita ng Diyos. Ano ka ng Biblia mo? Magbasa ka. Tapos yung mga nakikinig sa'yo ng mga miyembro ng simbahan nyo, nanood ng hearing, na grabe ginaganon-ganon mo si Marcolita. Dinuduro-duro. Minumura-mura mo nga siguro yun eh. Di ba, Atras? Oh. Wala kayong respeto. Pero, malas ninyo dahil palaban si Kong Marcolita. To, Congressman, siguro bilang panghuli on a lighter note lang po, dahil marami pong nag-viral na video sa Lighter note? online. Anong lighter note? Lighter note. Bago lang Hindi tayo. pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang ganito eh. Ginawa nilang skandal itong ginawa, ang pagkakatanggal ko rito eh. tingnan mo ha. Hindi daw ito pwedeng ma-lighter mood to. Ibig sabihin, seryoso. Ibig sabihin, lalaban si Kong Marcolita sa mga buwaya dyan sa Kongreso. Puta na, ano kayang patutunguhan ito guys? Excited ako dito kasi nandyan na ha. Walang lighter mo dito. So meron pa siyang re-risback ito. Hello po, Ma'am Sensador, magandang gabi ako sa inyo. Re-risback ho ito. So hindi niya to palampasin. Itong panarantado, na excited ako nito guys. Itong panarantado ng mga young guns, mga bagito, mga buhaya dyan sa Kongreso kay Kong Marcolita, hindi niya ito papalampasin. Gets niyo? Ako, magandang laban ito. Tuloy Kong. Unprecedented ito eh. Yung iba siguro, nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Pinaalala ko sa kanila yung regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana, masinop kami. Dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Correct. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, eh sino magtitiwala po sa amin? Yun Correct. ang punto rito eh. Opo, Congressman, kailangan natin ng mga Oo. ganyan na klase na talagang Paano maninindigan natin sa kung anong gagawin tama. lahat ito, Admar? Opo. Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi mag-weekend eh. Kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo. Kala ko ba tatanungin mo ako sa Quadcom eh. Hindi. Ang ito, May Nako, pati Quadcom, bibigyan ni Kong Marcolita. Wala na, seryoso na to guys ha. Kaya gusto ko to. Pati Quadcom ha. Hindi na rin nagustuhan ni Kong Marcolita, patay kayo mga tuwad committee kayo. Lulo talaga kayo. Isa. O di may kakampi na. May kakampi na. Si Bautista, Marcolita, Herrera. Sino pa ba yung iba? Sama si Kong Marcolita, Kong Pulong Duterte. So magiging apat na ngayon. No? Putay na, ito magandang laban ito. Hello, si Marias, magandang gabi ako sa inyo. Patay kayo tuwad committee. Di talaga kayo atrasan ito. Yan yung nakaka-excite dito guys. Roy. inis lang ako sa naririnig ko salita ng salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindihan ang pinagsasabi niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP. Ito na, yung sekreto. Oh. Si Kong Ungab. Yung si Lirin yung inagaw niya yung microphone ba kasi gusto niya magtanong. Kung Lee ba yun? Wilbert Lee. Gusto niya magtanong. Puta. Hindi pinatanong eh. Kaya inagaw na lang niya yung microphone. Kaya tingnan natin ha. Baka natin, underdog man at least, naninindigan ang tao kasi ngayon. Alam niyo po, lalo na kayo nandito sa Bisdak Pilipinas, pareho siguro tayo nang hinahanap. Pareho siguro tayo nang hinahanap ng mga politiko
na gusto natin makikita na maninindigan para sa bayan. Naghahanap tayo eh. Tama ho ba? Ito yun nakikita natin ngayon. Walang takot eh. May prinsipyo ako. Manindigan ako. Anong mali doon? Wala akong mali. Na ginawa, nanindigan lang ako. So ito na sila. Ito na yung mga taong ito. At mabigat yung sinabi ni Kong Marcolita. Walang lighter side dito. Mabigat yung ginawa nila sa akin. Hindi ka tanggap-tanggap ito unpresidential. Ano? Unprecedented dito. Unprecedented dito. Ibig sabihin, walang atrasan ito. Tuloy Kong. Pipi. Anong Ano binulong? naman? Ito. Para hindi malaman ng iba, itatanong mo. So, ibig sabihin, may binulong si Vice President Inday Sara kay Kong Marcolita na sikreto. So, palaisipan, ano ba ang binulong ni Vice President Inday Sara sa hearing na yon? Kasi bumulong eh, yun ang tanong. Ano yung binulong? Hindi pwedeng sabihin daw kasi sikreto. Anong sikreto dyan? Sipain si Bangag. Gusto ko yan kung na sikreto kong sipain si Bangag. Sama-sama tayong magsipa sa kanila. Ang talay kong mo. Siyempre, viral na viral din yun, Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan yung part niya. Pero ang nabanggit niya is kumbaga, parang sinabi niya sa press ko na parang kumbaga, wag nang kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko, kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Aba, bahala na kayong magkumpleto, pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano binulog niya sa akin. Kong, panghuli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote nabasa ko ito kanina sa Facebook eh. Sabi, the only thing necessary for the tribe of